Magandang araw po muli sa ating lahat. So, welcome po muli sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Muli ang iyong lingkod, Pastor Charlie Nakutanan, ang makasama nyo sa pag-aaral ng salita ng Diyos from Jesus Christ Saves Global Outreach Church, Camarin Family. So, welcome po sa lahat po ng mga naka-tune in sa oras na ito sa kabuuan ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church, Camarin Family. Welcome everyone. Muli, lahat ng mga taga-subaybay ng programang ito, ng pag-aaral nito ng salita ng Diyos, welcome din po sa lahat. All over the Philippines, all over the world. Hallelujah. Purihin ang Diyos. So, tayo po muna sa mundaling yumuko at manalangin, Lord, thank you once again sa opportunity na kami muli makapakinig ng salita. Pagpalain mo muli lahat na nakatune in sa oras na ito. In Jesus' mighty name. Holy Spirit, thank you. We acknowledge you continually. You are a great teacher. In Jesus' mighty name, Lord. All honor, glory, power belongs to you in Jesus' name. Amen. 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 So, purihin ang Diyos. So, ngayon, kunin na po natin ating Bible at buksan po natin sa Book of Proverbs 3 verse 5 to 7. At siyempre, anyayahan po muli ninyo ang inyong mga mahal sa buhay na umupo sumandali at makinig ng salita ng Diyos, maging ang inyong mga friends at lahat ng inyong mga kapitbahay. Okay, so basahin na po natin Kawikaan chapter 3 verse 5 to 7. Sabi diyan, trust in the Lord with all your heart and lean not your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. 7. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord. Depart from evil. Kawikaan 3:5 sa Tagalog, kayawi kang magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang manangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya ay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga taha-tahakin. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman, igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo sa kasamaan. Okay, so purihin ang Diyos. So, napaganda po ang verse na ito na ating binasa. So, ang ating ngayong pag-uusapan, pag-aaralan po natin, ang title ng ating pag-aaralan ngayon is about trusting God fully. So, nakaraan, pinag-aaralan po natin is about walking in faith. So, may mga magkakamag-anak itong ating pag-aaral. So, ngayon naman, ang title ng ating pag-aaralan is trusting God fully. So, meaning sa Tagalog, pagtitiwala sa Diyos ng ganap o lubos. So, kailangan 100% po tayo nagtitiwala sa Panginoon. Purihin ng Diyos. Hallelujah. So, sa ating simpleng introduction, Proverbs 3 verse 5 to 7 provides timeless wisdom on the importance of trusting God wholeheartedly and recognizing His sovereignty in our lives. Hallelujah. So, this verse encourages us as believers in Christ, okay, to abandon, okay, so our reliance, amen, so in our own understanding and to seek divine guidance in every facet, okay, of life. Kaya napaka-importante po na tayo po ay ika nga nandun po yung ating reliance sa ating Panginoon, amen. Hallelujah. So, napagandang paalala ito sa atin ng Panginoon. Proverbs 3 verse 5 to 7. So, magbibigay sa atin ng karunungan ito. Amen. Hallelujah. So, ang kahalagahan ng pagtitiwala ng buong puso sa ating Panginoon at pagkilala na sa yung Diyos na makapangyarihan sa buhay natin. Pinakamataas sa buhay natin. Yung kanyang sovereignty sa buhay natin. Take note as we navigate the complexities of life. So take note this passage as a powerful reminder. So napakapangyarihang paalala ito that leaning on God leads to peace. Hallelujah. Clarity and a path toward righteousness. Amen. So, purihin ng Diyos. So, magdadala po sa atin ng kapayapaan, patungo sa kapayapaan. Pag tayo ay talagang nananangan lamang sa ating Diyos na buhay, nagtitiwala sa Diyos.
So, sa ating paglalakbay sa mga komplikadong sitwasyon, take note, ang talatang ito ay nagsisilbing isang makapangyarihang paalala na ang pagtitiwala sa Diyos ay nagdadala ng kapayapaan, kaliwanagan at landas patungo sa katwiran. Kaya napaka-importante po yung pagtitiwala sa Diyos kasi ito'y nagdadala ng kapayapaan, kaliwanagan at landas patungo sa katwiran. Amen? So, some key lessons from Proverbs 3 verse 5 to 7. So, highlighting the transformative nature of true trust in God. Hallelujah. So, mga ilang mga pangunahin, okay, mga susing aral dito na matagpuan po natin, na matututunan natin sa Kawikaan 3 verse 5 to 7. Okay? Hallelujah. So, ano po yung mga aral na makukuha natin dito sa Kawikaan 3, 5 to 7? So, unang-una, hindi na po natin patagalin pa. First is wholehearted trust in the Lord. Amen? Wholehearted trust in the Lord. Buong pagtitiwala sa Diyos o sa Panginoon. Proverbs 3 verse 5, ano sabi ng Bible? O ano sabi sa ating binasa kanina? Trust in the Lord with all your heart. Buong puso. And do not lean your own understanding. Kaya yawi kang magtiwala, buong puso at lubusan. Huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Amen? Napaka-importante po yung ating pagtitiwala sa Diyos. Take note, the foundation of a believer's relationship with God is trust. Yun yung foundation ng isang manampalataya. Sino po ba yung manampalataya tinutukoy dito? Ikaw at ako na tumanggap kay Jesus, manampalataya kay Jesus. Ang foundation ng ating relasyon sa Panginoon ay pagtitiwala. Pag wala yung pagtitiwala, magkukulaps yung relasyon mo sa Panginoon. Kailangan we must trust in the Lord wholeheartedly. Not 20%, not 30%, not 50%. 60, 70, 80, 90, 99, dapat 100%. Yung ating trust sa Panginoon. Amen? And trusting God with all your heart, with all our heart means pleasing completely o pleasing complete confidence in His character, promises, and plans. Hallelujah. So, yung ibig sabihin ng trusting God wholeheartedly. Hallelujah. So, yung pagtitiwala natin ng buong puso sa Panginoon, ibig sabihin yan, paglalagay ng kumplito yung ating kumpiyansa sa kanyang katangian, at mga pangako at mga plano. Hallelujah. Kaya napaka-importante po yung ating 100% na pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos na buhay. Amen? So take note, this leads to a deeper relationship. Magdadala ito sa atin sa malalim na relasyon and allows us to surrender our anxieties and doubts. Amen? So yung ating buong pusong pagtitiwala sa Diyos, magdadala ito sa isang malalim na relasyon. Kanino? Sa Diyos. At nagpapahintulot ito na nandun yung pagsusuko natin. Sinusuko natin yung ating mga alalahanin, mga pagdududa. Amen? At papalitan ng ika nga sa ating puso ng kumpiyansa at pagtitiwala sa Diyos. Kaya napaka-importante po yung ating wholehearted trust sa ating Diyos. Supporting verse natin, Jeremiah 17 verse 7 to 8, ano sabi ng Diyos? Blessed is the man who trusts in the Lord. Amen? Mapalad ng mga taong nagtitiwala kay Yahweh. Kaya pag nagtitiwala ka kay Yahweh, tayo, sa ating Panginoon ng buong puso, ang tawag sa iyo at sa akin ay blessed. Mapalad. Pag sinabing blessed, mapalad, ibig sabihin, lahat na, package deal na yan. Lahat na ng mga kailangan natin ay ibibigay sa atin ng Diyos. Kasi ang tawag yan, mapalad. Blessed, tawag sa atin, blessed. Amen? So, blessed is the man who trusts in the Lord. Whose trust is in the Lord.
He's like a tree planted by water that sends out its roots by the stream. Mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh, magpagpapalain ng umaasa sa Kanya. Take note, ang buhay mo, buhay ko, buhay nating lahat. Pag nagtitiwala tayo sa Diyos, pagpapalain tayo ng Diyos. Amen? Kaya nga mapalad eh. Katulad niya isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig, hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init. Sapagkat manatiling luntian ang mga dahon nito. Kahit hindi umulan, ay wala itong alalahanin, patuloy pa rin itong mamumunga. Wow! Yun yung blessing pag nagtiwala tayo sa Diyos. Puli. Lubos. Amen? Kahit na magtagtuyot, kahit na magtag-init, kahit na magtagutom, ikaw at ako, tayong lahat nagtitiwala sa Diyos, hindi niya tayo gugutumin. Makakain pa rin tayo ng 3 bisis sa isang araw. Hindi lang 3, baka 5 bisis pa. Hindi lang baka, talagang 5 bisis pa. Okay? So, yun po mga kapatid ang katotohanan. Blessing sa nagtitiwala sa Diyos. Amen? So, tayo po ay pagpapalain. Pagpapalain niya ang buhay mo. Ang buhay ko, buhay nating lahat. Pagpapalain niya mga gawa ng iyong kamay. Pagpapalain niya mga palabagyasan natin. Amen? Pagpapalain niya mga lagayan ng ating mga kayamanan. Pupunuin niya ng mga blessing ating mga tahanan. Hindi tayo kakapusin. May mga blessing ka pa ngayon, may paparating na naman mga blessing. Yung frigider mo, hindi maubusan ng laman. At maglalaglagan na yung laman pag binuksan mo. So, hindi puro yelo. Maraming blessing ang darating. Amen? Purihin ng Diyos. Kapag nagtitiwala tayo sa Diyos, So, yun po, napakahalaga po ito. Pangalawa, naaral makukuha natin dito sa Book of Proverbs 3 verse 5 to 7. Second is the danger of relying on our own understanding. Amen? Ang panganib ng pagtitiwala sa sariling unawa. Proverbs 3 verse 5. Ano sabi ng Bible? And do not lean your own understanding. Amen? Kawikaan 3 verse 5. So, saan sabi ron? Huwag kang manangan sa sariling karunungan. Bakit? Kasi pag manangan tayo sa sariling karunungan, mayroong danger. There is danger of relying on our own understanding. Amen? Take note, leaning on our own understanding can lead to confusion and misguided decision. Amen? Human wisdom is limited and frequently flawed. Ang pagtitiwala sa ating sariling pag-unawa ay maaaring humantong sa kalituhan at maling desisyon. Amen? Yun ang katotohanan. Kaya napaka-importante, magtiwala tayo sa Diyos. Huwag nating sabihin tayo ng pinakamatalino. Amen? At hindi na natin kailangan ang gabay ng Diyos. Hindi po, kailangan natin ang tulong at gabay ng Diyos. Kahit na sabihin mo ikaw yung pinakamatalinong tao, napakayaman, kung wala kang Diyos, kung walang Diyos ang taong yan, ano sabi ni Solomon? Everything is meaningless without God. Lahat ng bagay walang kabuluhan, hungkag, kung walang Diyos. So, we cannot live without God. Di natin kayang mabuhay kung walang Diyos because ang Diyos ang source ng ating buhay. He is the source of everything. Amen, ang ating Diyos. Yun ang katotohanan. John 15 verse 5 sabi ni Jesus, apart from me, you can do nothing. Kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Amen. Kaya huwag tayong manangan sa sariling karunungan. Why? Because there is danger. The danger of relying on our own understanding. Amen. Kaya napaka-importante na tayo ay manangan lamang sa Diyos. Mag-rely lamang tayo sa Diyos. Ibig sabihin mag-rely, lahat ng ating gagawin, isanggunin natin sa Diyos. Isama natin ang Diyos. Amen? Lahat ng mga hakbang natin, pray. Pag-pray natin.
Meron kang mga plano, pag-pray mo. Amen? Meron kang mga desire sa puso mo, pag-pray mo. Amen? Lahat ng mga plans and goals mo, kailangan sanggunin natin sa Diyos. Mga lakad natin, sanggunin natin sa Diyos. Kung kayo magbe-business, sanggunin mo sa Diyos. Hallelujah. Kung kayo mag-aasawa, sanggunin mo sa Diyos. Lahat. Lahat ng gagawin natin, ipagkatiwala natin sa Diyos. Dahil mapanganib ang pagtitiwala sa sarili. Amen? Kaya malinaw po ang kanyang paalala sa atin, do not lean your own understanding. Amen? Because leaning on our own understanding can lead to a confusion and misguided. Amen? Misguided decision. So human wisdom is limited and frequently flawed. Amen? So, ang unawa ng tao ay may limitasyon. Amen? May limitasyon, mga kapatid. Take note by recognizing our need for God, for God's guidance, we open ourselves to His infinite wisdom and direction. Hallelujah. Isaiah 55 verse 9, sabi ng Bible, for my thoughts are not your thoughts, so neither are your ways my ways, declares the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Amen? Ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipan, hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan, hindi ko kaparaanan, kung paano ang langit ay mas mataas kaysa lupa. Ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan, at ang aking kaisipan ay hindi maabot ng inyong kaisipan. Hallelujah. Kaya napaka-importante po na sa Diyos tayo magtiwala. Amen? Sa Kanya lang natin ilagak ang ating buhay. Huwag tayong manangan sa ating sariling karunungan. Huwag tayong manangan sa ating sariling katalinuhan. Because there is danger. Amen? Mayroon pong panganib pag tayo po ay nananangan lamang sa ating sariling karunungan. The danger of relying on our own understanding. Amen? Pangatlo, naaral mo ko natin dito sa Book of Proverbs 3 verse 5 to 7, acknowledging God in all our ways. Ang pagkilala sa Diyos sa lahat ng aspeto ng buhay o sa ating mga paraan o lakad, mga daan. Proverbs 3 verse 6, sabi rin, all your ways acknowledge Him, and He will make straight your paths. Sa lahat ng inyong gawain sa ngay alalahanin upang kay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Amen? Take note, acknowledging God in every area of our lives, whether in decision, relationship, or activities, invites His wisdom and presence into our circumstances. Amen? So acknowledging God in every area of our lives, whether in decision, relationship, or daily activities, invites His wisdom and presence. So, yun, ganun kahalaga. Into our circumstances, sa ating mga kalagayan, take note, pag ina-acknowledge natin ang Panginoon sa lahat ng area ng ating buhay, maging ito man ay mga decision making natin, sa ating relationship, sa ating araw-araw ng mga aktibidades, nag-iimbita ito ng karunungan ng Diyos at presensya niya sa ating kalagayan o sa ating mga buhay, mga kapatid. Kaya napaka-importante lagi natin i-acknowledge ang Panginoon. This active recognition of God's help align our will with His and gives clarity to our paths. Amen? Psalms 37 verse 5, sabi, commit your way to the Lord, trust in Him, and He will act. Hallelujah. Ang iyong sarili sa Kanya italaga, tutulungan ganap kapag ikay nagtiwala. So nandoon po yung tulong ng Diyos pag in-acknowledge natin ang Diyos sa ating mga lakad.
sa ating mga desisyon, sa ating pang-araw-araw na mga gawain. Amen? So, napaganda po itong paalala sa atin ng ating Panginoon. So, dyan lang po muna tayo magtatapos. So, hope na meron po tayong natutunan, to be continued po tayo. Amen? So, napakahalaga po ang paalalang ito sa atin ng Diyos sa Proverbs 3 verse 5 to 7. Sabi niya, trust in the Lord with all your heart. Magtiwala kayo sa Panginoon buong puso. Lean not your own understanding. Huwag kayong manangan sariling kaunawaan. In all your ways, acknowledge Him. Take note, ang blessing, He shall direct your paths. Amen. Purihin ang Diyos. Hallelujah. So tayo mukot mo na lang, Lord. Thank you sa paalala mo sa salita. Pagpalain mo, Lord, lahat po na nakatune in sa oras na ito. Taas lamang po natin ating dalawang kamay. Sundan natin mixing panalangin ito. Sabihin natin, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo. Nagpapakumbaba sa iyong harapan, naniniwala po ako na kayo ang Diyos na tangi kong pag-asa. Patawarin po ako sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Linisin niyo po ako ng banal na dugo. Binubuksan ko ngayon aking puso. Tinatanggap ko ito Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Isulat niyo po aking pangalan sa aklat ng buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ako lang po muna lang, Lord, thank you sa lahat po ng mga sumubaybay sa iyong salita. Nakinig yung salita sa oras na ito, pagpalain mo sila. Mga tumanggap sa iyo, pagpalain nyo rin po. Lubusan kailang makilala sa malalim at Bibliang kaparaanan. Katagpuin nyo rin po ang ilang mga pangailangan, yung mga nangailangan ng kagalingan. Pagalingan nyo po, Diyos, nangailangan ng pinansal, magmiracle ka sa kailang mga pinansal na pangailangan. Marami pong salamat o Diyos. Purihin yung pangalan, in Jesus' name. Amen. Amen. Purihin ang Diyos. Muli ang ating mga paalaala. So, every Sunday po ay mayroon po tayong ginaganap na Sunday Service Celebration. Doon lamang po yan sa may number 500 Hillcrest Village, Camaran Road, Caloocan City. Tapat lang po yan ng Ilibi Town Center sa Hillcrest Gate 2. So, every Sunday po yan, 9 o'clock in the morning. So, I invite everyone. Sama niyo po ang buong pamilya at mga kaibigan. At ganoon din po, tuwing Sabado po, 8:30 in the morning, meron po tayong ginaganap doon na morning prayer. So tayo po ay makiisa sa panalangin para sa ating bansa at sa ating mundo at sa mga simbahan ng Diyos. So tuloy-tuloy po tayo nag-intercede. Meron din po tayong mga ginaganap din pong intercession every Wednesday po through Google Meet, 8 p.m. So mag-join din po tayo. At siyempre yung ating midweek service, tuloy-tuloy po yan. Every Thursday, 6:30 p.m. So sa pamagitan po ng ating FB page sa Jesus Christ Saves Global Outreach Church, Camarin Family. So mag-tune in po tayo. At i-like po natin yung ating FB page at mag-follow rin po tayo. Okay? So yun lamang po mga kapatid. God bless po sa lahat. Bye-bye.